Nagpakita ang transparency sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon kay House Infrastructure Committee, Co-Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, oras na para magkaroon ng public proceedings ang mga investigasyon patungkol sa anomalya sa flood control projects. Kung pagbabasa ng isang affidavit na magiging public document naman anyway, di ba? Na talagang na-vet na ng mga abogado, na-vet na mismo ng ICI kasi meron naman silang initial na kopya siguro nito pong affidavit na ito. Tingin ko dapat yung pong pagbabasa ng affidavit na ito at siguro yung ilang mga tanong ng mga miyembro ng komisyon, dapat pwede yung payagan na ikasa under open public proceedings ng ICI. So, ibig sabihin, baka kailangan ho talaga maglatag ng reglamento. Alin yung pwede, alin yung hindi. Giit ng mambabatas, ang pagpapakita ng transparency ay hindi naman nangangahulugan na ilalabas na ang lahat ng ginagawa ng ICI. Maaari anyang piliin lamang kung alin mga bahagi ang pupwedeng ipakita sa publiko upang mabigyan ng garantiya ang mga Pilipino na malinis at maayos ang mga isinasagawang investigasyon. Well, ang sinasabi ho natin sa ICI, kailangan ho nila magpasya alin po yung mga bahagi na pwede hong meron pong public proceedings. Ibig sabihin, bukas sa publiko, bukas sa media. Hindi naman ho necessarily live streaming. Pangalawa, alin po yung talagang in executive session. Ayon kay Congressman Ridon, pag-uusapan ng mga miyembro ng House Infrastructure Committee kung paano hihikayati ng ICI na maging transparent sa kanilang mga pagdinig. Pero syempre, ay din namin silang pangunahan dahil it's an executive office, no? At meron ho tayong paghihiwalay po ng mga opisina. I think that's a real concern ng mga kababayan po natin na hindi ho talaga pwede na sila-sila lang po yung nag-uusap. Samantala, nananatiling closed door ang mga isinasagawang investigasyon ng ICI. Una nang sinabi ng Executive Director ng Komisyon na ito'y upang maiwasan ang trial by publicity o mahusgahan agad ng publiko ang mga sangkot na individual base sa mga nakikita online o balita kahit wala pang desisyon ang korte. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.